Everybody stand up with the word of God in your life. So kita tanan mubarog sa naagi sa Diyos. Hallelujah. Kanindog yung tayo mo. Everybody is shouting, Jesus Christ is risen from the dead. Jesus Christ was risen from the dead. Today we are sharing the gospel. Let us live by faith in the resurrection. Karon ang maayong balita ng atong pagamitan, naguluhan o pagkinabuhi kita pinagi sa pagtuo sa pagkabanhaw. So we read the Bible, First Corinthians chapter 15, verses 3 to 8. Atong basahon sa itong mga Biblia sa unang Korinto, kapitulo 15, versikulo 3 abot sa 8. Unang Korinto, kapitulo 3, kapitulo 15, versikulo 3 abot sa versikulo 8. Nanana atong dumano ng bangsa. Gitudlo ko kaninyo ang nadawan na mahinungdanon kaayo. Kini mao si Kristo na matay alang sa atong mga sala. Sumala sa naisulat sa kasulatan. Gilubong siya kung sa katulo kaadlaw. Gibanhaw sumala sa naisulat sa kasulatan. Nagpakita siya ang Pedro ug unya adto sa 12 ka mga apostoles. Unya sa usa ka higayon nagpakita siya adto sa kapit sa 500 sa iyang mga sumusunod ug kadaghanan kanila buhi pa. Unya nagpakita siya kang Santiago ug sa tanang mga apostoles. Sa katapusan nagpakita usab siya kanako bisan tuod ako sama sa usa nga natawo sa dili husto nga panahon. Amen. His gospel is the power of God that gives salvation to all people who believe in Jesus Christ. Ug kini nga maayong balita mao ang gahom sa Dios nga makahatag og kaluwasan sa tanan nga motuo kang Hesukristo. After the crucifixion, Jesus was in the tomb and rose again after 3 days. Human sa pagpalansang sa Hesukristo anaa sa lugnanan at pagtapos sa tulo ka adlaw siya nabuhi pag-usab. Jesus appeared to his disciples for 40 days, which was clear evidence that he had risen from the dead. Ug mipakita siya sa iyang mga disipulo sulod sa 40 ka adlaw diin nagpamatuod nga nabanhaw gayud siya gikan sa patay. So after Jesus died, the disciples were confused, but they met the resurrected Jesus Christ and began to pray together. Apan tapos siya, human siya mamatay, ang iyang mga disipulo na nalibog, apan sa diya nga nahibalag nila ang nabanhaw na si Jesus, nagsugod sila sa paghiusa sa pag-ampo. After the resurrection, Jesus appeared to his disciples and taught them about the kingdom of God for 40 days before ascending to heaven. Human si Jesus mabanhaw, ipakita siya sa iyang mga disipulo o itudluan nila siya mahitungod sa paghalit sa Dios sulod sa 40 ka adlaw, una siya ikaya mobalik sa giharian sa langit. After the disciple of Jesus Christ prayed to honestly for 10 days after Jesus Christ was sent into heaven, the Holy Spirit came upon to them on the day of Pentecost. Kung ang mga disipulo ni Hesukristo sulod sa 10 ka adlaw, matinud-anon sila nga nag-ampo sa kalit ang balang espiritu mikunsad kanila sa panahon sa adlaw sa Pentecostes. And they were received the power from the Holy Spirit, from the Heavenly Father God and Jesus Christ. Kung nakadawat sila sa gahom nga mao ang balang espiritu magikan sa langiton nga Amahan o gikan kang Ginoong Hesukristo. After full of the Holy Spirit, they were speaking new tongues, prophesied and have a dream, vision, and proclaim the message to all people along the Jerusalem. Human sila makadawat sa gahom sa Dios, nakahimo sila sa pag-ampo gamit ang lahi nga pinulungan, nakahimo sila sa pagpropesiya, ug nakahimo sila sa pagsaksi mahitungod ni Hesukristo sa tibuok Jerusalem. So now Jesus Christ wanted to pour out His Spirit to all people of God. O karon usab buot ni Ginoong Hesukristo nga ibubo ang balang espiritu sa tanang mga katawhan sa Dios. All of the church members in Filipino must receive the power of God and the Holy Spirit. Unang kitang tanang mga Pilipino, mga miyembro sa atong
simbahan, kinahanglan natong dawaton ang gahom sa Dios nga mao ang balaang espiritu. And then your conscience will alive and working very powerfully with the Jesus Ug Christ. ang atong mga konsensya mabuhi kini o makusganon kini nga mulihok uban ni Ginoong Hesukristo. So most of the people, their conscience die, not working very powerfully. Kadaghanan sa mga tao patay na ang ilang mga konsensya o dili na sila makabatik pa. That's why they are not looking for Jesus Christ and Almighty God. Kung okay ra nila ang pagpakasala o wala na sila mangita ang Ginoong Hesukristo o sa labing kamanan nga Dios. So we must pray more honestly to God and the Jesus Christ, and then He'll pour out His Spirit into us, and then our conscience will be alive with the Jesus Christ. Kung anong kinahanglan natong pangitaon pag-ayo nga matinud-anon sa Hesukristo o maghinulsol sa kinasing-kasing o ang atong labing kamanan nga Dios iyang buhion ang atong mga konsensya. After that, our mind would be changing, turning point to Jesus Christ, and we can seek God Almighty more honestly day and night. Tapos ay ana ang atong panguna-una mausab ug mabalik na ang atong tinguha sa pagpangita ni Ginoong Hesukristo, makapangita na kita niya kanunay adlaw ug gabi. So Almighty God, send me here proclaim this truth, fact to all Filipinos. Ang labing kamanan nga Dios at padala ni Pastor Lidere para isangyaw kini maong kamatuoran kanatong tanan nga mga Pilipino. And then you will become a useful Christian, powerful Christian, influence to another people, another island, another countries. Oon mahimong kitang mga makusganon ug magamit nga mga Kristohanon nga makahimo kita sa pag-impluwensya sa ubang mga katawhan bisan sa lain nga nasod. After you receive the power of God and the Holy Spirit, you will become a missionary like me. Kung ka makadawat sa gahom sa Dios sa balaang espiritu, mahimo kitang sama ni pastor o sa kamisyonaryo. Wherever you go, you can make another disciples, pray to another church, you can introduction in your life. Nga bisan asa ta mo adto, makahimo ka sa pagsangyo sa mayong balita or makahimo kita sa pagtukod og simbahan or maka-impluwensya kita sa uban sa ato ang kinabuhi. Our life is very valuable, but our life is very short times. Ang atong kinabuhi mahinungdanon kaayo, ang panangatong kinabuhi ubong ra usab kaayo. I hope and pray for all of the church members, especially useful people, using by God Almighty for the glory of God Almighty. Ang po si Pastor natong kanang mga miyembro sa simbahan labi na ang mga kapatahunan nga magamit kayo nato ang atong kinabuhi alang sa kahimayaan sa Dios nga labing gamahan. And then surely you must meeting Jesus Christ individually. So sigurado gayon, kinahanglan natong mahibalag sa Hesukristo matag usahan nato. Number one, the resurrected Jesus Christ appeared to his disciples. Una ang nabanhaw nga si Hesukristo nagpakita sa iyang mga disipulo. Jesus appeared to Mary as he standing outside the tomb weeping. O samtang nga si Hesukristo nagpakita kang Maria, samtang siya nagtindog sa gawas sa lungganan nga naghila. Bible says in John chapter 20, 15 to 17. O ang Biblia nag-ingon sa Juan Kapitulo 20, versikulo 15 abot sa 17. Jesus asked her, woman, why are Babae, you crying? bakit nagkita ka man? You are looking Namatala for- si Jesus kaniya. Kinsa man ang imong gipangita. Nagtuo si Maria nga siya maupagdilero. Busa, ingon siya kaniya. Kung ikaw mao'y nagkuha kaniya, tungani ako, kulhain ko siya utang, kay tuhapon ko siya. Jesus appeared to Maria. Na si Hesukristo nagpakita siya kang Maria. Also, Jesus appeared to Apostle Peter. Kung si Hesukristo usab nagpakita ng Apostoles Pablo. Also, Jesus met the 11 disciples on the mountain in Galilee. O gibalag usab ni Hesukristo ang iyang mga disipulo dito sa bukid sa Galilea. And then Jesus gave to them commission to preach the gospel to all over the world. Kung si Jesus mihatag kanila sa puluhaton sa misyon nga isangyaw ang maayong balita sa tibuok kalibutan. You and I, we are the disciple of Jesus Christ. We must receive the commission like a disciple of Jesus Christ. Ikaw ug ako mga disipulo kita ni Ginoong Hesukristo mo nang kinahanglan nga makadawat usab kita misyon or buluhaton gikan ni Ginoong Hesukristo. Jesus
commission, Matthew chapter 28, verses 16 to 20. Kung kini ang misyon o ang ipabuhat ni Jesucristo sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 16, abot sa versikulo 20. Then the 11 Ang disciples nabulog went to the ko sa katinunan, niadto sa Galilea, ito sa bungtod kapartuan kanila ni Jesus. Kung sa ilang pakita kaniya, isipan nila siya, panapipilang nila ng tuwa-tuwa. Nitungod sa Jesus, iyon sa nila, ihatag na lang ang pananggabog sa langit o sa iyo. Tungod ini sa inyong pagpakalakaw, iyon ang mga tinunan ng pananggabang sa tibong kalimutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. O sulunin sila pagtuman sa tanan nga akong isugo kaninyo. O kinumdumi, ako makuman kaninyo sa kanunay, hangtod sa katapusan sa kalibutan. I believe God Almighty and Jesus commissions you. Ito o gayon si Pastor sa labing kamahanan nga Diyos, o Ginoong Jesucristo sa ilahang misyon nga isugo. That's why I came to here 20 years ago, according to the promise of the Bible and according to the leading by the Holy Spirit of God. Muna, niani siya dinhi, mga 20 kapurig na kapi ng nilabay, pinaagi sa sugo, sa Diyos, o pinaagi usab sa pulong sa Diyos, o sa giya sa balang Espiritu sa Diyos. From that time until now, I never stopped worship service every Sunday here and other places. Muna, hangtod karon wala gyud siya mohunong sa pagsimba dinhi or bisan sa laing nga dakit. Because this is the very important commission from the Lord Jesus Christ by law. Kung kay mo kini ang importante kaayo nga sugo nga misyon nga sugo ni Ginoong Jesucristo nga iya ang Ginoo. You can receive the commission individually from the Lord Jesus Christ, and then you can do everything when you want to. Kung baka dawat ko sa kita og buluhaton or misyon nga gihatag ni Ginoong Jesucristo nato o makahimo ta sa pagbuhat niini bisan usa ka pagmanahan. Now, but why didn't Jesus Christ appear to us? Ikaduha, ano man nga si Jesus wala magpakita dinhi kanato. Jesus Christ is related in us to the Holy Spirit. Galing si Jesucristo aniha na sulod kanato pinaagi sa balaang Espiritu. Many people do not understanding about the Holy Spirit. Taha mga tao ang wala makasabot may tungod sa balaang Espiritu. That's why people cannot accompany with God Almighty and Jesus Christ very well. Muna mga tao dili sila kahimo sa pagkinabuhi o pagpakikuban kang Ginoong Jesucristo. Through the understanding knowledge of God, you can accompany with God Almighty Jesus Christ from now on. Ang pinaagi sa pagsabot o pagtuman sa pulong sa Dios makahimo kita sa pagpakikuban sa atong Dios sugod karon. Jesus Christ came to us through the completely Holy Bibles. Gani si Jesucristo miagi kanato pinaagi sa higpit o kumpleto nga gisulat nga mao ang Biblia. Holy Bible says John chapter 1 verse 1 to 5. Ang balang Biblia nag-ingon sa maniini sa Juan kapitulo 1 versikulo 1 abot sa 5. In the beginning was the Word. Sa wala may nabuhat bisan unsa The ang Word pulo was siya God. na He ang is pulo was uban sa Dios God in ang the pulo beginning. Dios. Through Sa His pagpapayod things sa were sinugdan made, ang pulo uban sa nothing Dios. was made Pinaagi that kanila has been gibuhat made. sa Dios ang In tanan. Him was Kung the walay bisan light. usa sa tanan. And the light was the light of the whole Kaya sa mankind. pulo ang The light is shining ang in the darkness, and ang darkness kahayag has sa mga not tao. overcome. Ang kahayag nagdanag diya sa ngit-ngit na wala makabuntog niini ang kangit-ngit. Amen. The Word of God is the light of the world. Ang pulong sa Dios mo ang kahayag sa kalibutan. Before I was met with Jesus Christ individually, I was living in very darkness while living in the world. Sa wala pa niya mahibalag sa Jesucristo sa iyang kinabuhi, nagpuyusap siya sa kangit-ngit, gani nagpatuyang siya sa iyang pagkinabuhi sa kalibutan. But when the Holy Spirit come upon to my life, I was turning pointed to Jesus Christ and live in the not darkness, but I was living from that time in the light. Apan sa pag-abot na sa malang Espiritu sa iyang kinabuhi, nakahimo ni siya sa pagkinabuhi, diha kang Ginoong Jesucristo, wala na siya nagkinabuhi sa kangit-ngit, kundi nagkinabuhi na siya sa kahayag. That's why we must receive the Holy Spirit and the full of the Holy Spirit in our Christian lives. Unang kinahanglan natong gawaton kanunay ang balang Espiritu o kanunay maninguha
ginamumuha nga mapuno kita sa balang espiritu sa atong kinabuhi. And then you can rejoice in your life and the very happiness for your life. Dunay gid kitang magmalipayon at dunay kalipay kanunay sa atong kinabuhi. The church is the resurrected body of Jesus Christ. Ug ang simbahan mao kini ang nabanhaw nga lawas ni Jesucristo. Nowadays we are planting the new church Barangay Palios. Sa mga karon nagsugod na tao tukod og bagong simbahan ug ani nahimutang sa barangay Paleo. Because the church is the important body of Jesus Christ. Tungod kay ang simbahan importante kini tungod kay mao kini ang lawas ni Jesucristo. Bible says Ephesians chapter 1:23. Ang Biblia nag-ingon sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 23. Efeso 1:23. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Ang kahimpitan niya nga mao ang naghimpit sa kanang Amen. We can find the way to the holy church of God. Makakaplag kita og panibagong paagi o dalan pinaagi sa simbahan sa Dios. Jesus appeared to Apostle Paul also. Sama nga si Jesus nagpakita usab kang apostoles Pablo. Apostle Paul was a very dangerous young people before he met Jesus Christ. Sa wala pa mahibalag ni apostoles Pablo sa Jesucristo usa siya kadautan kaayo nga batanon. He wanted to kill all Christians and he wanted to catch the whole Christians, put into the prison jail. Kani ang uban inutos niya ang mga Kristohano, ang uban niya mabilanggo, ang uban niya ang gitatay. And then Almighty God appeared to him. Bible says, Acts chapter 9, verses 3 to 5. Apan ang labing kamanan nga Dios nagpakita kang apostoles Pablo diri sa Buhat kapitulo 9, Buhat kapitulo 9 bersikulo 3 abot sa 5. And he near Damascus on his Pasok siya padulong sa Damasco. Sa doon na siya sa syudad. Sa kalit may kahayan kita sa langit, kapitan ang libot kaniya. Natumpas siya kung nabuhog niya ang ito kanasikot. Sa ulo. Manong inutos ko man kinsa ka ba, Ginoo? Mukta na siya. Ang tingog na ingon, ako si Jesus na imong inutos. Likewise, Jesus Christ appeared to Apostle Paul very clearly and told him. Kung sama na ini nga si Jesucristo nagpadayag, nagpakita ng apostoles Pablo sa klaro kaayo ug misulti kaniya. When we meet Jesus Christ individually, we can hear the voice of God and Jesus Christ very clearly. Kung ako sa mahibalag ng Dios sa personal, nagumog na nato ang tingog sa Dios. Okyot Island is so blessed land and people, blessed places. Sa mga isla diri sa Okyot, ang bulahan kaayo nga isla or dati. 20 years ago, when I was in evangelism around the Negros Island, I was alive to Okyot landers, the others houses. Kaya sunod sa 20 katuig nga siya sunod sa 20 katuig nga nagsangyo siya sa Maayong Balita, naabot siya sa lugar sa Kabiloy or nakaabot siya sa balay niya Ating. At that time, we have no empires, only great kita, one kita, and preaching the gospel in front of the others' houses. Kaniadto wala ko sanay dalang amplifier, ang ilang gitala mao lamang ang gitar o pinaagi sa paggamit sa gitar. Nagsimba sila dito sa balay ilang Ating. During the evangelism, I have heard the voice of the Holy Spirit very clear. Panahon sa ilang pagsimba, sa pagsangyaw sa iyang Maayong Balita, nakatungog siya sa tigog sa Balang Espiritu sa klaro kaayo. Holy Spirit told me, Pastor Lee, here is your new church in the Philippines. So, ang Balang Espiritu ngayon kaniya ang Pastor Lee, mao kini ang imong patong simbahan dinhi sa nasod sa Pilipinas. At that time, I have a church in Korea, Seoul. Atong panahon na ato na siya igihandulan nga simbahan, gidala nga simbahan dito sa Seoul, Korea. After I heard the voice of Jesus Christ and Holy Spirit, I left everything in Korea and came here that year. Pagkan sa pagkaduog sa tingog sa Balang Espiritu, nagtutuhi ka sa pagbalik niya hinayaan ang tanan o bisa ng iyang simbahan o ibalik siya dinhi sa Pilipinas. We have hope. Every one of you can receive the Holy Spirit and can hear the voice of God and the Holy Spirit. Ito sa badungay paglaom nga madungog nato, tawatan nato ang Balang Espiritu o madungog nato ang
pagtingog sa Balaang You Espiritu. can change your lifestyle, turning point to Jesus Christ. Makahimo ta sa pag-usab, pagbago sa atong pagkinabuhi, kung magkinabuhi ta, manha kang Jesucristo. Bible promises Jesus appeared to the people who repent and pray for honesty. Kaya ang Biblia nagsaad nga si Jesus mupakita gayud sa mga tawo nga kinasing-kasing nga naghinulsol o kinasing-kasing nga nagapko. Who do you want to meet Jesus Christ and receive the Holy Spirit of God in your life? Isa man din nato ang ganhang makahibalag ni Jesucristo o makadawat sa Balaang Espiritu sa atong kinabuhi. Oh, everyone want to receive the Holy Spirit and see Jesus Christ. Kitang tanan ganahan gayud nga makadawat sa Balaang Espiritu o makita ni Ginoong Jesucristo. There's the way, Acts chapter 1, verse 14. Kung kadunay paagi sama sa libro sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 14. Nagtingog kanunay aron magpampo uban sa platila ang mga babae ug si Maria nga inahan ni Jesus ug ang iyang mga igsuong lalaki. Amen. After Jesus Christ ascended to heaven, no more Jesus. They were gathering one place and they were praying constantly. O human si Jesus may kaya pagdulong sa gingharian sa langit ug wala na siya kauban sa mga disipulo. Ang mga disipulo nagkatigom sa usa ka dapit ug nag-ampo sila padayon nga matinud-anon. They were praying constantly 10 days. And when the day of Pentecost, the Holy Spirit came from heaven to upon the whole people in their places. O nagpadayon sila sa pag-ampo sulod sa pulo ka adlaw ug sa kalit ang Balaang Espiritu ni atong dapita mikunsad kanila. Acts chapter 2, verse 1 to 4. Atong basahon sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 1 abot sa 4. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtotoo nagtigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit may haguros gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin ug miduot kini sa tibuok balay nga ilang itiguman. Unya nakita sila daw mga dila nga kalayo nga nagtungtong diha sa mata sa kanila. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo, misulti nagkalain pinulungan, sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. When the Holy Spirit came to theirs, all of them was a speaker in new tongues of well and prophecies. Sa pagkunsad sa Balaang Espiritu, diha kanila sila na kalit nga sila nagsulti og lahi mapinulungan ug nakahimo sa pagpropesiya. We must believe Jesus Christ is the same today, yesterday, and forever, continually working. Kinahanglan kita mamutuo nga sa Jesucristo maura gihapon kagahapon karon hangtod sa kahanturan siya naglihok. We must pray for honestly gathering in the churches. Kinahanglan kita nga mag-ampong nga matinud-anon ug padayon nga magtigom sa simbahan. And the Holy Spirit will come upon to your life and all of you speak a new tongues of prophecy and have a great dream and vision in your life. Ako ta panahon nga Balaang Espiritu mukunsad sa atong kinabuhi ug makahimo kita sa pagsutik lahi nga pinulungan, makita kita og mga palanawon ug makabaton kita ng mga maayo-aayong paglahok. After you receive the vision, great vision, you will not stay here. You will go another place, another island, another country, continue preaching the gospel. Human kita makita og dakong palanawon, di lamang kita makapabilin dinhi sa ani nga dapit kundi manglakaw kita sa lain usab nga dapit para sa pagsangyaw sa maayong balita. Do not worry about anything else. How to take a ticket and passport and how to go without the money, finances. Do not worry about that one. Almighty God will already know your situation very well. Dili lamang kita mabalaka kung asa tag ticket or passport kay wala tayong kwarta sa paglarga dito kundi atong buhaton padayon lamang kita nga magsangyaw salig sa maayong balita. If you full of the Holy Spirit, God will prepare the what you need everything. Kung kita matulog sa Balaang Espiritu, ang Ginoo na ang muandam sa tanan natong kinahanglan. Our God is looking for the true Christians and peaceful Christians. Ang atong Ginoo nangita siya og matinud-anon ug matinumanon nga Kristohanon. So we must absolutely obey the word of God, return to the Holy Bible, and pray continually. Unang kinahanglan lamang kitang hingpit nga magmatinumanon sa pulong sa Dios, mobalik kita sa pagbasa o pagtuon sa pulong sa Dios o padayon sa pag-ampo. Also, we must give thanks to the Lord in every matter. O kinahanglan
usab nga magpasalamat kita sa Dios sa kanang butang. I thank you so much for the all Jesus Mission Church members and the worship team and the messenger and Eric, Lawrence, all accompanies. So, mapasalamaton kaayo si Pastor ila atong tanang mga miyembro nga mi-attend karon kanatong tanan nga mi-attend padayon. You are the very wonderful co-workers of God Almighty. Kita mga maanindot kaayo nga isig ka magbubuhat niya diha sa atong Ginoo nga nagdaghanan. That's why I pray that everyone will participate in the direction of life with the Jesus Christ. Kung nag-ampo siya nga kitang tanan makaapil sa pagkabanhaw sa kinabuhi kauban ni Hesukristo. Bible says, now is the time for the salvation of your souls. Kaya nag-ingon nga karon na ang takna alang sa kaluwasan sa atong mga kalan. Now is the time for changing your attitude. Karon na ang takna nga ato nang baguhon ang atong mga kinaiya. Now is the time changing your old mind to make a new mind. Karon na ang takna nga ato nang pusko ng atong mga hugaw dili maayong ug daan nga una-una ngadto na sa maayo ug bag-o na nga una-una. Jesus Christ proclaimed the message, there is no cross, no glory of God. Si Hesukristo nagsangyo sa iyang mensahe nga imo na kun walay cross, walay himaya sa Dios. If you want to see the glory of God in your life, you must take a cross of Jesus Christ. Kung gusto kitang makita sa himaya sa Dios atong kinabuhi, kinahanglan mo na natong pas-anon ang cross ni Hesukristo. You must love God wholeheartedly, obey the God. You must love one another neighbors. Kinahanglan natong tibuok na kasing-kasing ato ang higugmaon ng Dios ug tumano ng iyang mga sugo ug ikaduha, kinahanglan natong kinasing-kasing ang higugmaon ng atong isig katawo. And then you can see the great glory of God in your life surely. Ug sigurado gayud nga makita nato ang dakong himaya sa Dios sa atong kinabuhi. It will make you very happiness. Kini maghimo ka nato nga malipayon kaayo. People work very hard day and night to live a very happiness life. Sa mga daghang mga tao nga nagtrabaho adlaw ug gabi para makapatud sila malipayon nga kinabuhi. But there is no God, they cannot make their happiness life. Kapag wala sila yung relasyon sa Ginoo sa ilang kinabuhi, hindi ako sila kabaton ug malipayong kinabuhi. That's why we must be working with the God Almighty as a cooperation with the God Almighty. Unang kinahanglan kita nga magtrabaho kauban sa atong labing gamhanan nga Dios nga makiuban kita sa atong Dios nga labing gamhanan. Through the Jesus Mission Church, we can cooperate, working together. O pinaagi sa ato ang simbahan, makahimo kita sa pagpakikiusa o sa pagdayeg padayon. The fruit of the cross appear to the direction of Jesus Christ. O ang bunga sa cross makita pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo. So the direction of Jesus Christ appear to us wearing the cross of the Holy Spirit and the Word of God and the Holy Communion and the Holy Church. Ang nabanhaw nga si Jesus, nagpakita ka nato kung nagbisnis siya sa bisnis sa Balaang Espiritu, kung pinaagi sa pulong sa Dios, ug sa balaan nga panihapon kung pinaagi sa simbahan. That's why I like very much make a holy disciples, holy church planting continually. Kung ang gusto kayo si Pastor Lee nga maghimo og balaan nga mga disipulo o padayon nga magtukod sa balaan nga simbahan. Even though during the planting the church, my head many times damage and strike with the coconamba and very painful. Bisan kuno og panahon sa pagtukod, sige kapakong ang iyang ulo, sige kasama ang iyang ulo, ug sakit kuno kaayo. My body is very painful sometimes, I cannot sleep very Ug well. ang iyang lawas po nakasinati og sakit kaayo, tagang higayon nga wala siya kuno. But I am rejoicing very well from the heart because of after planting the whole church, people worship there and praising God Almighty. Malipayon kayo siya sulod siyang kasing-kasing kay human matukod ni simbahan. Aduna na mga tao nga magtikong didto o pagsimba sila padayon. Even though my body and something damage and strike terrible, but I want to see the glory of God Almighty through holy churches. Bisan ko sa
iyang lawas na kasinati siya mga kasakit, kakapoy o delikado. Apan gusto niya nga makita ang himaya siyang kinabuhi, pinaagi sa pagtungkol sa balaan nga simbahan. We thank you so much for some of the young people join construction building continually. So nagpasalamat si Pastor Lee sa pipila nga mga batanon nga padayon nga may apil sa pagtrabaho sa simbahan. Almighty God will remember your good attitude, action for the planting the church and the preaching the gospel continues. Ang atong labing kamahalan nga Dios iyang hinumduman ang atong mga kinaiya, ang atong mga binuhatan sa pagtabang sa simbahan. Do not stop praying continually and gathering and preaching the gospel and planting the church continually. Hindi nato undangon ang padayon sa panagtigom sa pag-ampo o pagpadayon sa pagbasa sa Biblia o sa pagsangyaw sa maayong balita. We must be doing good continually, not stop. Kinahanglan kita mapadayon mamubuhat ng maayo o dili kita mahunong. Until Jesus' second coming, we must be doing very well with the wholeheartedly. Hangtod sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesukristo, ako kining buhaton pag-ayo sa kinasing-kasing gayon. So I hope that you will praise God and rejoice with the Jesus Christ with a joyful heart. Kung na ako naglaom nga inyong dahigon ang Dios nga malipayon o makapaton kamo pagkamalipayon sa inyong kasing-kasing. According to the Bible, Jesus Christ is already in us, live in us. Subala sa lingon sa Biblia sa Hesukristo ani ana uban nato nagpuyog siya sulod ka nato. When you understanding this knowledge of God, you can rejoice, you can work with Jesus Christ very fully. Kung ato lamang matugkad o masabtan kini maong kaalam mahitungod sa Dios pagmalipayon kuyog kita pag-ayo. You can overcome the difficult situation and the problem and suffering and trouble and problem. Malabusan nato ang mga lisod kayo mga sitwasyon sama sa mga kasamo o bisan sa mga problema. All of these words are the truths. Kining tanan nga mga pulong tinuod gayon. These words of truth will set you free in your life. Kining maong pulong sa kamatuoran maghatag og kagawasan sa imong kinabuhi. I want to pray and help you, all of you. You must set free in your life through the word of God and pray continually. Ang gusto lamang ang mutabang ni Pastor kung dahil siya nga nag-ampo nga kita mahimo kayong gawas nun sa atong mga kinabuhi o pagpadayon kita sa pag-ampo. Not only one time the resurrection day, Easter Sunday, but also every Sunday you must make a wonderful worship service. Dili lamang panahon sa adlaw sa pagkabanhaw sa atong pagsimba sa Ginoo ang pagtutag maayo pagsimba kundi kada Domingo maghimo tag maayo kaayo nga pagsimba. Every church members wake up for the glory of God. Kitang tanang mga miyembro sa simbahan kinahanglan kita magmata o tukaw alang sa kahimayaan sa Dios. Have a great vision and hope with the Lord Jesus Christ. Pagpatunog dakong pananawon ug paglaom uban ang atong Ginoong Hesukristo. I have a hope to make a wonderful vision with the Jesus Christ. Ang mga adunay paglaom si pastor o maghimo siya pindot kaayo paglaom sa mao lamang gayud diha lamang kang Ginoong Hesukristo. Because Jesus Christ is my co-workers. Si Hesukristo mao ang iyang sigkamatuhan. Jesus Christ is my helpers. Si Hesukristo mao ay tigtabang niya. Jesus Christ is my provider. Si Hesukristo mao ay tighatag sa iyang gikinahanglan. Jesus Christ is my healer. Si Hesukristo mao ay mananambal or maayo niya. Jesus Christ is everything for me Kung si Hesukristo mo ang tanan-tanan and for you. alam usab kanimo. Amen. Amen. That's why I love Jesus and obey His words. Ang gihugma gayud niya sa Jesus tuman ang iyang pulong. All of the church members turning point today during the Easter Sunday worship Kung service. kitang tanang mga miyembro, kinahanglan kita nga magbinago o maginusog karon pinaagi sa atong pagsaulog sa adlaw pagkabanhaw, pagsimba sa atong Ginoo. After worship service, will be baptizing of the water at the backs. Human sa atong pagsimba, doon na kita'y pagabuhaton ng pagbautismo sa tubig dito sa likod. If you are the starting a new life, you can baptize of water again. Ganahan ta nga magbago, tinun-anay nga magbago, makahimo ta pag sugod, pag kinagwig usab o magpabautismo ta pag-usab. Almighty God will help you. Your old saved person will die into the water. Kailangan
kinaiya, mamatay na, ilubong na nato dito sa ilalong sa tubig. You will load you again from the dead, from the darkness. Kawas ta or mamanhaw ta, gikan sa mga patay, gikan sa hari. Let us pray. Father God, we thank you so much for gathering this morning. It's the Holy Sunday worship service. We are sharing the gospel. We remind you and follow the direction of Jesus Christ in our Christian life. Help to all of us. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord.